Lahat tayo may debosyon. Lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala at kanya-kanyang pangarap. At kahit na anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, lahat lalagpasan, lahat kakayanin, maabot lamang ang ating minimithing pangarap. Yung iba sa atin nais makatulong sa mga kapwang may sakit, may karamdaman, kaya ngayon nagkatrabaho bilang isang nurse o bilang isang doktor. Ang iba naman sa atin ay nais ipalaganap ang edukasyon at karunungan, ang kaalaman. Kaya naman ngayon ay naging isang ganap na guro o propesor sa mga eskwelahan. Yung iba, ang nais ipalaganap ay ang kaalaman tungkol sa batas at panuntunan. Mga patakaran tulad ng mga pulis at mga abogado. Sa dami ng propesyong maaari mong pasukan, itong si Perla, ang ating bida ngayong araw na ito, iba ang tinahakadaan. Dahil para sa kanya, ang nais niyang debosyon ay hindi lamang magsilbi at magbigay ng serbisyo sa kapwa, pero maging sa Panginoon. Itong si Perla, nag-iisang anak na babae ng kanyang mga magulang, ay pinili nga ang maging isang madre. Bagay na kanyang pinili dahil yun ang magpapasaya sa kanya. Yun ang tunay niyang kagustuhan, kaya naman ang kanyang mga magulang hindi na siya pinigilan. Anak Perla, alam mong mahal na mahal ka namin. Nais naming suportahan ka sa lahat ng naisin mo sa buhay mo, sa pangarap mo. Ganun pa man, ipinapaalala ko pa rin sa iyo. Darating ang panahon kami ng papa mo, mawawala sa mundong ito. Si kuya mo nag-asawa na, tumira na sa ibang bansa. Maiiwan ka mag-isa sa bahay na ito, dito sa bansang Pilipinas. Magiging solo ka na lamang. Okay ka lang ba talaga doon? Mama, hindi niyo po kailangan mag-alala. Okay lang po ako. Naniniwala po ako sa Panginoon. Kay God, hindi niya po ako papabayaan. Kung ano man po ang plano niya sa buhay ko, susunod lang po ako. Saad naman ni Perla sa kanyang ina. Tsaka mama, naniniwala po ako sa kasabihan na what should happen will happen. Kung ano man yung gusto ng Panginoong Diyos mangyari sa akin, yun ang magaganap. Magmula naman noon, kahit na kailan hindi tumutol ang kanyang mga magulang sa mga pangarap ni Perla. Lahat ito suportado ng kanyang pamilya. Yun nga lang ang iniisip nila, baka daw pagtandaan nito at manghina na ang kanyang katawan ay walang mag-alaga sa kanya. Baka daw biglang magbago ang kanyang isipan pag naranasan niya ang buhay na walang anak, walang asawang mag-aalaga sa kanya, wala naman siyang babalikang pamilya dahil matanda na rin naman ang kanyang mga magulang. Ang kuya naman ni Perla ay halos lumaki na nga sa bansang Amerika, kaya naman ang ugali nito at ang gusto nitong buhay ay sa ibang bansa at hindi sa Pilipinas, kasama ng kanyang ama. Ang ama kasi ni Perla ay isang half-American. At ngayon nga, tamang-tama na ang edad ni Perla upang ituloy ang kanyang paniniwala, ang kanyang debosyon at ang kanyang pangarap, ang maging isang madre. Maging ang mga kaibigan ni Perla na classmate niya nung college ay medyo kontra sa gusto nito dahil napakahirap daw maging isang madre para sa kanila. At ang lagi nilang sinasabi, pag-isipan mo munang mabuti Perla. Pero ang sagot ni Perla, buo ng araw ang kanyang pasya. Hanggang sa dumating na nga ang araw, inihatid na nga si Perla ng kanyang ina sa loob ng kumbento kung saan siya ipapasok at doon na nga siya madidestino. At dahil nga kailangan niya nang bumalik ng Amerika, hindi napigil ng kanyang ina ang maluha dahil matagal niyang hindi makikita ang kanyang nag-iisang dalaga. Oh, saglit lang anak, huwag ka muna pumasok sa loob. Halika nga rito. At niyakap ng mahigpit ng mama ni Perla ang kanyang anak. Palagi kang mag-ingat dito. May pagkakataon tawagan mo ako ha? Pag may nambubuli sa iyo, sabihin mo sa akin, anak, matagal kita hindi makakasama kaya ganito ako. Anak, napakabilis ng panahon. Dati ang liit-liit mo lang, kinakarga-karga kita. Inihahatid kita sa school, nung kinder ka pa lang. Tapos ngayon, ganap ka ng isang dalaga. Isang dalagang may matibay na loob at hahaputin ang kanyang pangarap. Wala namang masama sa gagawin mo pero bakit papakiramdam ko
Pakiramdam ko gusto kitang pigilan, pero alam kong mali yun. Mama, mamimiss kita, anak. Mahal na mahal kitang mama. Mahal na mahal kitang mama. Hindi na nga nakakapagtaka na mahirap para sa kanyang ina ang magpaalam sa kanya dahil napakatagal na panahon silang hindi makikita at magkakasama. Ang mama kasi ni Perla kailangan nang pumunta ng Amerika upang samahan naman ang kanyang asawa doon. Ang totoo niyan, mayaman talaga ang angka ni Perla. Isipin ninyo, ang kanyang ina ay solong anak at solong tagapagmana ng kanyang lolo't lola. Napakalawak pa ng kanilang lupain at napakaraming save na pera sa bangko. Samantalang ang kanyang ama ay isang sikat na negosyante sa Amerika at napakayaman din ng kanyang pamilya doon. Kaya nga naman hindi nakakapagtakang napakaraming tao ang naiinggit kay Perla. Pero lahat din sila ay nagtataka bakit sa kabila ng kanyang kayamanan, mas gusto pa niya ang maging isang madre. Bakit nga ba daw mas pipiliin pa niya ang maglingkod sa simbahan at sa Panginoong Diyos kaysa bumuo ng pamilya, maging masaya ang buhay dahil mayaman naman daw siya, mabibili niya ang lahat ng gusto niya, lahat ng luho, lahat-lahat. Ay naku Mari naman, sino bang hindi maiinggit kay Perla? Napakayaman ng pareho niyang mga magulang. Ang kanyang ama, napakagwapong negosyante, Amerikano. Ang kanyang ina, magandang babae at napakayaman pa. Ang hindi ko maintindihan, ang alam kong matalinong babae ang si Perla, pero bakit mas pipiliin pa niya ang isang klase ng trabaho at debosyon na hindi naman siya kikita? Alam mo Mare, sinasabi ko sa iyo, kung ako ang nasa katayuan ni Perla ngayon, abay mag-aasawa na ako. Mag-i-enjoy ako sa buhay. Lahat ng gusto kong bilhin, bibilihin ko. Wala akong pakialam kung anong presyo nito. Ay naku Mare, yun nga lang ang problema. Hindi naman ikaw si Perla, hindi tayo si Perla. Mangarap na lamang tayo total libre naman. Lumipas pa nga ang mga taon. Minsan, nagagawa naman siyang kamustahin ng kanyang mga magulang online. Chat, minsan nakakapagtawagan naman sila sa telepono. Pero syempre, may tamang araw lamang para doon. Bawal kasi para sa kanila ang palaging lumabas ng kumbento nang walang sapat na dahilan. At sa tagal nga ng panahon nitong si Perla sa loob ng kumbento, palipat-lipat na nga siya ng destino. Halos malibot na nga niya ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao dahil sa kanyang debosyon. Meron kasi silang mga alituntunin na dapat sundin. May mga pagkakataong kailangan nilang mag-alaga ng mga batang walang magulang doon sa isang bahay ampunan. Pumupunta sila sa mga bahay ampunan para tulungan ng mga ito, turuan at syempre tulungang magdasal. Turuan kung paano nga ba ang tamang pananalangin. Nagbibigay rin sila ng tulong sa mga taong may sakit. Katulong sila ng ibang mga pari sa ibang simbahan at sa iba't ibang lugar. Isang araw nga tumawag ang kanyang ina sa kanya. Ang sabi nito, "Anak, sabihin mo nga sa akin, napapagod ka na ba? Hindi mo na ba kaya? Magsabi ka lang sa amin ha, susunduin ka namin anak." Saad ng mama ni Perla. "Ma, kayang-kaya ko po ang lahat ng ito. Mahirapan man ako, alam kong malalagpasan ko rin ito. Ito ang tastigad sa akin eh. Handa po ako sa lahat ng pagod. Lahat naman to worth it eh." Lagi ring ipinapanalangin nitong si Perla na gumaling na ang kanyang ama dahil sa ngayon palaging umaatake ang kanyang sakit sa puso. Paglipas pa nga ng mga buwan, dumating na nga sa puntong na wala na, pumanaw na ang kanyang ama. Inatake ito sa puso at hindi na nga nagising pa. Pero hindi niya ito pwedeng bisitahin o puntahan dahil nasa bansang Amerika nga ito. Ang sabi nga niya, ang tanging magagawa na lamang niya ay ipanalangin ang kaluluwa ng kanyang mahal na ama. Sanay na sa ganong klase ng buhay itong si Perla. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lahat ng iyon ay nakalaan sa pagdarasal sa Panginoon. Hindi na nga niya iniisip pa ang kanyang sariling buhay, kung ano nga ba ang kanyang future. Ang mahalaga sa kanya, nakakatulong siya sa mga nangangailangan. Tumanda man daw siya at ang matay sa mundong ito, ang mahalaga, napasiyan niya ang Panginoong Diyos at alam niyang nagawa niya kung ano ang tama.
Hanggang sa mawala na rin nga ang kanyang ina na halos madurog talaga ang kanyang puso sa paglista nito. Makalipas naman ang ilang linggo, tumawag sa kanya ang kanyang kuya, ang kanyang nakakatandang kapatid upang linawin ang mga naiwang pag-aari ng kanilang mga magulang at kung paano ang kanilang magiging hatian. At dahil nga nasa ibang bansa ito, ang kanyang kuya at doon nakatira, napagkasunduan nga nila na kay Pearl na ang lahat ng property na iwan doon sa Pilipinas. Oh hello Perla, kamusta ka na? Pasensya ka na kung hindi kita mabisita ha. Hindi na kita madalaw. Sobrang abala ko kasi rito. Alam mo na may mga bata. Tsaka alam ko rin naman busy ka. Oo nga Perla, bago ko malimutan. Ayusin mo lahat ng property mo ha. Pag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lamang sa abogado natin. Siya nang bahalang tumulong at pag-assist sa'yo. Saad ng kuya ni Perla. Salamat kuya, salamat. Huwag kang mag-alala, okay na okay lang naman ako dito. Ikaw bang mag-ingat dyan? Huwag masyadong pag-uli ng sarili mo. At syempre, lagi mong tandaang mahal na mahal kita kuya. Lagi kang kasama sa aking mga panalangin. Kaya naman pala okay lamang sa kanyang kuya na kay Perla na lang maiwan ang lahat ng pag-aari sa Pilipinas dahil sa kanya mapupunta ang mga property na nasa Amerika. Ang ilang bahagi ng perang naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang ay ibinahagi na nga nitong si Perla sa mga simbahan at mga bahay ampunang nangangailangan, yung mga charity para sa mga taong may sakit at naghihirap. Itong si Perla, nagtira lamang ng konting halaga ng salapi para sa kanyang sarili, para sa kanyang pagtanda at sa panahong siya'y magkaroon ng sakit, meron siyang pambiling gamot. Kung tutuusin, masagana ang buhay ni Perla ngayon at sa kanyang edad ngayon, pwede na siyang lumabas ng kumbento at mag-enjoy na lamang para sa kanyang sarili. Kaya nga nag-request siya na baka naman daw pwedeng bisitahin niya muna ang kanyang lumang tahanang naiwan ng kanyang mga magulang, ng kanyang mama at papa para sa kanya. Pinayagan naman siya ng kumbento. Agad nga siyang umuwi sa kanilang lugar at habang siya palapit dito, nakita niya ang kanilang lumang bahay at unti-unting bumabalik ang kanilang alaala na masayang pamilya pa sila. Kumpleto at maligaya. Magmula nga noon, palagi na siyang pabalik-balik sa lugar na iyon. Itong si Perla, maraming plano para sa kanyang pag-aari. Inaasikaso niya at pinapagawa ang kanyang malawak na lupain, mga bakod at marami pang iba. Lahat ng ito, lahat ng kanyang balak at plano, lahat ay gagawin upang makatulong sa kanyang kapwa. Habang tumatagal, habang siya'y tumatanda, tila ba may pumapasok sa kanyang isipan, mga ideyang katulad ng lumabas na siya ng kumbento at ipagpatuloy ang pagtulong sa mga tao sa labas nito. Ilang buwan at ilang taon pa ang dumating bago siya tuluyang nagpasya na kailangan niya na lumabas ng kumbento. Nung panahon ngayon, 70 anyos na nga siya. Ang kanyang malawak na lupain, pinatayuan niya ng mga bahay. At ang bahay na iyon ay magsisilbing tulong sa mga pamilyang karapat-dapat lamang tulungan. Nagsimula na nga siyang maglibot sa bawat bayan. Bawat malalaking simbahan, humihingi siya ng gabay at tulong sa Panginoon upang mahanap niya ang karapat-dapat na tulungan. Sabi nga ni Perla, nais niyang maging instrumento na gagamitin ng Panginoon upang maging masagana ang buhay ng isang karapat-dapat. Naisipan din ni Perla na tila ba mas magiging madali ang kanyang paghanap sa mga taong mas nangangailangan subalit may pusong malinis kung siya ay magiging isa sa kanila. Isang araw, nagdamit siya na para bang isang pulubi. Lumang damit, lumang tsinelas ang kanyang suot at tila ba medyo magulo ang kanyang buhok. Nagtitinda siya ng sampagita para makita niya ang mga pulubi at mga palaboy na pamilya sa lugar na iyon. At doon, nakita niya ang totoong ugali ng mga tao sa paligid niya. Hoy! Umalis ka nga dito? Ang bago-bago mong salta, epal ka agad eh. Ikaw siguro yung dahilan kung bakit wala nagbibigay sa akin. Ha? Umalis ka nga dito? Shoo! Yan ang sigaw ng isang lalaking balbasarado at napakarumi ng damit, may hawak na saklay at nagpapanggap lamang na isang pilay. Oh! Ano? Alis na! Ano bang itinitingin-tingin mo sa akin, ha? Gusto mong ihampas ko sa iyo ang saklay ko? Ha? Alis! Lumayo na nga si Perla. Sa di kalayuan, isang buong pamilya naman at tila ba mga palaboy ang lumapit sa kanya. Hoy! Bagong salta! Nasaan ang pera mo?
bigay mo sa akin yung pera mo. Kung gusto mong magtagal sa lugar na to, matuto ka magbigay. Bilisan mo! Yan ang sabi ng isang lalaking naka-shades pa. Pero kung iisipin mo, akala mo'y bulag pero hindi naman talaga. At dahil nga natakot si Perla sa taong ito, tumakbo siyang palayo. Sa bilis nga ng kanyang takbo ay nabunggo niya ang isang matandang pulubi. Put! Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Sa puntong iyon, sa kanya naisip na maraming tao talaga ang kayang baguhin ng paghihirap. Maging mga bata na musmus pa lamang natututo ng magsinungaling at magmura. Idagdag mo pa ang napakaraming binata't dalagang mga palaboy na wala nang ibang ginawa kundi mag-inom na lamang at magnakaw sa mga magtitinda. At ngayon nga, ang ikalimang araw ng kanyang pagkapanggap, itong si Perla sa wakas nakatagpo ng isang taong may puso at handa siyang tulungan, dumamay sa kanya sa panahong siya ay nangangailangan. Nay! Nay! Psst! Nay! Dito po kayo! Madilim na po ang kalangitan. Baka po babasa po kayo ng ulan, baka po magkasakit pa po kayo dyan. Dito na po kayo magbenta ng sampagita, Nay. Yan ang saad ng isang lalaki. Kasama ang kanyang asawa, vendor din sila ng sampagita. Siyempre, itong si Perla gustong makasiguro. Hindi muna siya aamin sa mga taong ito kung ano nga ba ang kanyang dahilan kung bakit siya nasa lugar na iyon. Ang sasabihin lamang niya, isa siyang matanda, isang simpleng sampagita vendor na wala pang pwesto. Dumating pa nga ang mga araw, palagi na nga silang magkasama magbenta ng sampagita. Hindi na nga nakakapagtakang naging malapit ang loob nila sa isa't isa, ang mag-asawang ito at ang matandang si Perla. Itong si Perla, sinusubok pa ang mag-asawang ito. Akalain mo ba naman, pagkatapos niyang makabenta ng napakaraming sampagita, sadya niyang iniwan ang kanyang pitaka sa ibabaw ng lamesa ng mag-asawang ito at tiningnan kung tatawagin ba siya ng mga ito para sabihin na iwan niya ang kanyang gamit o itatago nila ang pera ngayon. Pero sadyang mabuti ang loob ng mag-asawang ito. Tinawag nila ang matandang si Perla at sinabing naiwan ang kanyang pitaka. Pagbukas niya ng pitaka, kumpleto pa ang pera nito. Tila ba may labis pa nga? Nang inamin ng mag-asawang ito na iyon ay bigay na ng mag-asawa dahil nga malaki daw ang kita nila nung araw na iyon. Hindi pa siya nakontento dyan. Inabutan pa nga ng mag-asawang ito ng pagkain, pansit at inuming juice ang matanda bago ito tuluyang umalis. Nang sumunod na araw, inamin na nga ni Perla sa mag-asawang ito ang buong senaryo kung bakit niya ginagawa ang pagtulong, kung bakit niya ginagawa ang pagpapanggap at para saan nga ba ang lahat ng ito. Nang malaman ng mag-asawang ito ang buong katotohanan, halos mga anak niya at mismong sila ay napaluhod sa sobrang tuwa. Totoo po ba yan? Lola, totoo po ba yan? Maraming salamat po, Lola. Sino po ba kayo talaga? Ano? Sino ako? Ako to, si Lola Perla. Ako pa rin ang Lola Perla ninyo. Pero ang mas mahalaga ngayon ay malaman ninyong meron na kayong bagong tahanan. Isang bahay na maaari niyong tirhan sa panahong tag-init o tag-ulan. At ngayon, hindi na kayo tutulog muli sa kalye. Hindi na muli. Siyempre, hindi lamang bahay ang ibinibigay ko sa inyo, pati konting halaga ng pera. Gamitin niyo ito bilang panimula sa isang maliit na tindahan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Perla at sa kanyang pagtulong sa mag-asawa na sampagita vendor. Dahil dito, nagsisi talaga yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya at sumigaw sa kanya ng hindi tama. Aba, nung mismong huling araw ni Perla sa lugar na iyon, naglapitan silang lahat kay Perla at humingi ng kapatawaran. Nais matulungan nitong si Perla ang mga kabataang ito na ligaw ang landas. Kaya naman, tinulungan niya ang mga ito upang makarating sa isang bahay ampunan. Yung iba naman ng mga binata at dalaga, aba, binigyan niya ng bahay, sapat para sa kanila at kasama niya sa kanyang mga lakad. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang kanyang misyon sa pagtulong sa mga nangangailangan at ngayon, halos nasa 10 ng pamilya ang kanya nabigyan ng tahanan. Sa pagdaan ng panahon, dumarami ang kanya natulungang pamilya, humihina rin ang kanyang katawan. Siyempre, dahil sa pagdaan ng panahon, mas lumalabas ang senyales ng karamdamang namana niya sa kanyang ama.
Dahil may kontak nga itong si Perla sa kanilang family doctor noon, ay sinabihan siya na maaaring ito'y namana niya sa kanyang ama. Ang karamdaman, ang sakit sa puso. Kung si Perla ay pinayuhan ng doktor na itigil na kung ano man ang kanyang ginagawang nakakapagod at nakaka-stress sa kanya dahil ito ay maaaring mag-meet siya ng kanyang maagang paglisan. Pero bingi na nga itong si Perla. Ang mahalaga para sa kanya ngayon ay ang kanyang misyong makatulong. Sa ngayon, 5 bahay pa ang bakante. Kailangan pa niya itong punan. Yun ang nasa kanyang isipan. Ma'am, namamayat na po kayo ma'am. Sigurado po ba kayong aalis pa tayo? Kailangan niyo po magpahinga muna. Yan po ang sabi ng inyong doktor, hindi po ba? Saad ng driver ni Perla. Marami pa akong kailangan gawin. Ang probinsya ng Batangas, Quezon, ng Cavite, hindi ko pa napupuntahan. Hindi ako pwedeng magpahinga. Napapailing na nga lamang itong driver niya dahil alam niyang hindi makikinig ang kanyang amo sa kanya. Sa pagdaan pa ng mga araw, tila ba mas pumapayat si Perla at ngayon malimit na nga itong hapuin. Nay Perla, magpahinga na po muna kayo. Saka na ulit tayo lumakad. Pag maganda na po ang inyong katawan, pag malusog na po muli kayo. Hindi po namin kayo pwedeng isaalang-alang sa ganito. Nay, makinig naman po kayo, Nay. Saad ng magkapatid na kanyang tinulungan noon. May naghihintay pa sa akin mga bata. Marami pang kailangan ng tulong ko. Marami pang taong pwedeng mailigtas. Hindi ako pwedeng basta tumigil. Alam niyan, hindi ba? Nay, naiintindihan naman namin kayo pero hindi naman po lahat ng tao sa mundo maaari mong iligtas, Nay. Paano naman po kayo? Nay? Niyakap ng mahigpit nitong si Perla ang mga bata. Kaya ngayon ang nais ko, kung mawala man ako sa mundong ito, ipagpatuloy niyo kung anong ginagawa ko ngayon. Kung paano ko kayo tinulungan, ganun din ang gawin niyo sa inyong kapwa. Ipalaganap ninyo ang mabuting kalooban, mga anak. Dahil nga sadyang matigas ang ulo ni Perla, hindi nga nagtagal ay napuno na ang kanyang mga row houses. Masayang masaya si Perla dahil marami na siyang pamilyang natulungan. Ilang buwan pa na naging masaya ang buhay ni Perla. Palagi niyang kausap ang kanyang kuya na ngayon ay medyo maedad na rin. Nakakatuwa ding isipin dahil ang mga taong kanyang tinulungan noon hanggang ngayon hindi siya iniiwan, hindi siya pinapabayaan. Subalit isang umaga habang siya naglalakad patungo sa kanyang mga pabahay, masaya itong iniisa-isa upang puntahan at batiin ng maligayang Pasko ang mga ito. Nagkagulo ang lahat dahil biglang natumba ang matanda. Gabi na nga noon, nasa ospital ang katawan ng matanda. Habang tumutunog ang kampana ng simbahan ay pumanaw na. Nawala na nga ng hininga itong si Perla. Subalit kung makikita ninyo ang kanyang pagmumukha, mababanaag mo ang kasiyahan at kapayapaan ng kanyang puso. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ang kwento ng kanyang buhay. Ang kwento ng buhay ni Mother Perla Smith, ang madring tumulong sa mga palaboy sa lansangan. Pinagawaan pa nga siya ng isang rebulto sa tapat ng kanyang mga pabahay. Hindi siya malilimutan ng mga taong kanyang tinulungan ng matagal na panahon. Ang nakakatuwa dito, ang mga ampon niya nakapagtapos ng pag-aaral. Mabuting trabaho ang pinasok at ngayon gumagawa rin ng paraan upang makatulong sa mga kapwa nila.